7 na ang naiulat na namatay sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao. Hindi naman puputuli ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang US trip dahil tinutugunan naman daw ng mga ahensya ng gobyerno ang pangangailangan ng mga nilindol. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Malalaking tipak ng bato ang nagbagsakan sa ginagawang gusaling ito sa Barangay Bukana, Davao City, kasunod ng magnitude 6.8 na lindol kahapon. Matapos ang pagyanig, nagkabali-bali na ang crane na gamit sa konstruksyon. Ang mga bumagsak na bato, diretso sa mga bahay malapit sa gusali. Nagkabutas-butas tuloy ang kisame ng bahay ni Tatay Rogelio. Sa kabila ng nangyari, hindi raw siya lilikas. Ba't ako lilikas? Paano itong binabantayan ko? Mabuti na nandito ako kaya ang daming kasangkapan dyan. Muna tempo sakwan, mga kawatan ng mahawang mga tao sa balay na mga emergency. Pero ang ilang kapitbahay niya lumikas sa kagabi matapos ang lindol. Sa evacuation center ng Barangay Hall sila pansamantalang tumutuloy. Bitak-bitak na pader naman sa overpass na ito ang sumalubong sa mga taga Davao City Engineering's Office sa pag-inspeksyon ng pinsala ng lindol kaninang umaga. Isinara muna ang overpass. Na-inspeksyon na rin daw nila ang ilang gusali ng pamahalaan. Like City Hall Building, Sangguniang Panglungsod, City Library, and the Office of the Ombudsman. So far, the reported inspection of the respected teams, okay naman po yung mga buildings natin. Ayon sa Office of Civil Defense Davao, isa ang kumpirmadong patay sa rehiyon dahil sa lindol. Nabagsakan daw ito ng malalaking bato sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa bayan ng Glan sa Sarangani, nakuna ng video ang pag-urong ng tubig sa dagat. Maya-maya pa, unti-unting umaangat ang tubig papunta sa Pampang. Ganyan din ang eksena sa isang dagat sa kalapit itong Jensan. Bigla ring nawala ang tubig sa Pampang at unti-unting tumaas kaya nagtakbuhan ang mga residente. Nilinaw naman ng FIVOX na walang banta ng tsunami pagkatapos ng lindol. Matapos ang malakas na lindol, kita sa aerial video na ito ang naranasang matinding traffic sa highway ng Jensan. Sa pinakauling datos ng NDRRMC, umakyat na sa 7 ang patay sa lindol. Pero patuloy pa nila itong kinukumpirma. 2 naman ang sugatan at 2 rin ang nawawala. Ayon sa DSWD, higit 14 million pesos ang nakahandang pondong ipapamahagi sa mga apektado ng lindol. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa kalamidad. Kaya hindi niya raw nakikita ang kailangan na niyang umuwi ng bansa mula sa kanyang pagdalo sa APEC Summit sa Amerika. Well, if there's something that needs to be done that cannot be done by anybody but myself, I will go home. As I said, alam na nilang gagawin. That's my whole point, is that we try to organize the government in such a way that these are standard operating procedures already. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at